Magandang umaga po ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Tumalon tayo ng round number 4 kasi yung round number 3, natalo kasi si Wesley sa round number 2, pinagpahinga ng round number 3. Ngayong round number 4, pinalitan naman niya si Abdu Satorov. Ayan, sa end part ng video, papakita ko sa inyo yung kanilang team results. Ang nakalaban nila ngayon ay ang team Columbus Energy, Kings of Chess, Krakow. Ayan, haba ng team name, ano? At tinapatan siya ni Grandmaster or Super Grandmaster Baadur Jubava. Ayan, sa inyo pong dagdag kaalaman po, etong si Jubava ang nag-imbento ng London System Jubava o London Jubava System. Matindi yan, very talented at parang si Anthony Miles na mahilig mag-imbento sa opening. Tingnan na kagad natin ang ginawa ni Jubava, nag E4 at nag C5 si Wesley. Sicilian, Knight C3. Hindi nakipagsabayan sa open. Close ang pinili. Knight C6, Knight GE2, G6, G3, Bishop G7, Bishop G2, D6. Yan talaga ang formation niyan. Nag-H3 muna at nag-Rook B8. Nagparamdam kagad si Wesley na mag-B5 siya, B4. Yan talaga. Sa theory, malakas ang impact pag nagsama ang B-file force at ang diagonal. Nag-F4, nag-Bishop D7 muna. Bakit? Kasi kung pupuwersahin ni Wesley na mag-B5, talo ka agad siya kasi may E5, threat sa knight, may discovered attack pa sa knight C6. One piece down, maliwanag ang black. Kaya nag-Bishop D7 muna siya para pwede na mag-B5 pero hindi pinayagan ni Jubava. Ayaw niya. Pinili ni Wesley nag-A6, nag-G4 at yan ang novelty sa bakbakan na ito dahil sa mga nagdaang laban, sinimplihan lang ng castling at sinimplihan lang ng Bishop E3 pero bakit gayon? Nag-G4 kagad nang walang kaslingan pa. Nag-castle, castle na rin, B5, Knight G3. Nagbabadya na bobomba ng G5, F5, nag-Knight D4, F5, yan na. Knight E8 takbo, King H1. Ayun, masyadong naging cautious si Jubava na hindi pa naman daw kailangan ang King H1 prophylactic move. Dapat daw ang tira, capturing na ang pawn, 8x B5, tapos Bishop G5. Yan ang bigay dito ni Stockfish. May paparating na Knight D5. Oo nga, may malakas na pressure sa E7 na kapag nag-F6 dito, okay lang yan kasi mababarhan ang bishop pag committed na yung pawn sa F6. Iyon ang mga discarding positional dyan. Ano? Pero ang ginawa ni Jubava naging H1 at nag-E6 ay yun lang. Brand X ang ginawa ni Wesley. Dapat daw ang tira, Bishop E5. Atakihin ang knight na kapag nag-Knight GE2, ka-capture sa A4. Yun lang. O, para mabuksan ng B-file, no? Kaso computer taste yan. Balik tayo, ginawa ni Wesley nag-E6, kinapture ang B5, takes, Knight CE2, ayan, para mag-C3, mapaalis na yung knight, kumapture, capture, at nag-B4, Rook A7, sinamantala ni Jubabing ang 7th rank control. At nag-Bishop C6, G5, yan, unti-unting sinasakal ang position dito ni Wesley. Nag-Bishop E5, umalis na kasi malilibing ng buhay ang bishop pag nagkataong maka F6 ang puti. Kaya kumawala na ang bishop at nag-F takes E6, yun lang. Na excellentan move. Na excellentan. Okay. At nag-Rook B7. Isa-isayin natin mga kamatyas para maliwanag ha. Ano meron pag kinapture ang buong knight? May E7. Ayun, kitang-kita ha, makukuha tore, winning for white. Okay. Bakit naman hindi kinapture? Mag-Rook takes F8, King takes, and Queen F3, check. Di pwedeng iharang, may pawn. Pag naman umiwas lang ang king, goodbye kagad. Queen F7, patak ang 7th rank control ng tore. Patak, no? Yan. Kaya ang ginawa dito, nag-Rook B7. Sinanggalang ni Wesley. Takes, at kumapture-capture na. At nag-Knight F1. Bilangan tayo ng pawn. 6 pawns sa puti. 5 pawns na lang sa black.
Maliwanag, 1 pawn down si Wesley. Nag-H4, Knight H5, Bishop F3 at nag-Knight F4, takes at nag-E5. Ayun. Hamon sa Bishop, nag-Queen A8. Nako, ang lakas. Nag-E6 check, King E7, King G2 at nag-Bishop E5. B3 iniwas sa pagkakatreat at kinapture na. Okay. So, pumantay ang number of pawns. Pero, sino ang lamang dito? Tingnan natin. Knight E3, nag-Bishop D4, Knight C4, yun lang. Dapat daw King E4. Equal. Equal lang ito. Baka natakot dito pag kinapture yung tipong may opposition. Kaso magki-King F3 lang eh. Pag pumunta dito, di King G3 lang. Di naman makakapasok eh. Ngayon, pag pupunta naman dito sa D4, may King E2. Pag nag-King C3, may King D1. Hahabulin talaga. O para maiba, paano kung mag-D5, may King C1. Pag nag-D4, King D1, King B2, King D2, wala. Tabla talaga. O balik tayo. Pero nag-Knight C4, naka-D5 si Wesley. Tempo pa rin yan. Takbo, Knight D2, Bishop C3, another tempo. Knight F1, takbo, King E5. Nako, ang delikading dyan. Baka makapasok yung King dyan ni Wesley. Knight H2, Magna-Knight G4 check, King F5, Knight G4, Bishop E1. Yun lang, nakasundot doon ng threat. Ay, Knight E3 checking E5, Knight G2. Ba? Panakto pa rin. Sakto. Bishop D2, King E2, Bishop C1, King D1. Talagang todo-todo habol ah. Si Baadur. Bishop F4, King E2, Bishop H2. Nilipat muna sa kabila. Knight to E3, markadong bad move. Dapat daw ang tira King D2. Pero mahirap kalaban ng Bishop sa ganito. Marami ako nabasa sa libro no, na Bishop versus Knight tapos open ang position or semi-open, lugay Knight. Nag-Knight E3, balik tayo. Nag-Bishop G3, Knight G2 ulit, King D4. Naka-timing ng maganda si Wesley. Oh. Di makaalis ang Knight, kakadepensa sa H4. May paparating na King C3. Nag-King D2, ayan, para opposition. Nag-Bishop F2. Tempo-tempo lang. Di makagalawang Knight. King E2 at nag-Bishop G3. Bumalik, Bishop D6. Diyan nag-waiting. King E2, yun lang. Blanderacious yan. Sa tangkad ng inangat ng evaluation bar ni Wesley, hindi lang bad move yan. Dapat daw tira dito, King D1 ang perfect waiting move. Ano pinagkaiba? King E2, King C3 pasok. King D1, Bishop G3. Nako, masusugswang. King C1, Bishop F2, King D1, Bishop G3, King C1, ayun na. Kasi walang mangyayari, no? Nag-C4 na. Takes. King D1, King C3. Yun lang. Mukhang pasugod, no? Pero ito raw ang tamang tira, King D5. Mukhang lilipat naman dito, no? Yung pag ganung maneuver. Nag-King C3, King C1. Bad move din. Dapat naman daw tira, H5 na. Pag kinapture, Knight E3. Malalim. Nakakatakot gawin yan. Malalim. King C1, King D4, King D2, Bishop D6. Naku, bad move na. Wala nang time na rin kasi. King E2, Bishop C7, bad move na eh. Oh. King F3, Bishop D6, puro pula. Oh. Dapat daw King C3 na dito. Pag nag-Knight E1, may ganon. Pag nag-King F2, may Bishop G3, bitaw sacrifice, kuha. Then lalapit yung King, ang lapit eh. Sobrang lapit. Balik tayo, pero nag-Bishop D6 si Wesley. Bad move na naman, umuulan. Yun, naka-good move din. At nag-H5 na. Bishop C5, paalis sa Knight na sumusuporta sa C2. Kumapture, syempre capture muna. Knight D5 check, capture, nag-Knight F4. Ayan, ano kaya ang laman ng mga ikot-ikot na yan? Dito huling tirang binitawan ni Wesley na pa-resign ang top player ng Georgia Super GM, Jobava. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Simple B3. Walang hiwaga, mga kamatyas. Simple B3 resign. Kasi wala nang ruta na magagawa ang puti. Halimbawa, manggulo. Knight E6, magbi-bishop B6 lang. Everything is under control, boss. Sabi ng tumatawag, Roger, everything is under control. Kasi hindi makatalon eh. At ang pawn ay nakabonamin na naman. Tuloy-tuloy yan hanggang sa ma-promote. Hindi mahihilo. Okay, ito po ang banggaan ng kanilang team results. Ayan. Panalo na naman ang WR Chess. 5-1. Grabe, 1 lang ang Columbus Energy. Okay? Mamayang gabi, kasi madaling araw na ngayon, Sunday ng gabi, tingnan natin kung makakahabol ako ng live. Ha, dito. Kasi round number 5, 6, 7, 8. Kasi po ito ay 12 rounds Swiss system. So, 4 rounds per day lalabas kasi 3 days to eh. At malalaman kung sino ang kauna-unahang World Rapid Team na magcha-champion. Okay? Maraming salamat po. Good morning na sa inyong lahat. Don't forget to subscribe sa channel natin sa mga di pa nakakapag-subscribe at mag-follow na kayo sa Facebook page Kamatyas natin sa mga di pa nakakapag-follow at ang ating merchandise. Ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo na para makapamili kayo. Marami kaming mga t-shirts designs doon na inaabangan nyo po mga Kamatyas. Salamat po!